Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala, kinikilala na ikaw ang dakilang manggagamot ng aming katawan, isip at espiritu. Wala kang katulad sa kapangyarihan at habag. Sa iyong salita ay may buhay at sa iyong hininga ay may panunumbalik. Panginoon, pagalingin mo ang aming katawan at palakasin ang aming buong pamilya sapagkat ang iyong pag-ibig ay magpakailanman. Alisin mo ang anumang karamdaman na nagkukubli sa aming sistema. Tunawin mo ang impeksyon, pahupain mo ang pamamaga, ayusin mo ang anumang hindi maayos na gumagana sa loob ng aming katawan. Maghari ang iyong kapangyarihan sa bawat selula namin. Sa pangalan ni Jesus, kinakansela namin ang anumang karamdaman na nagtatangkang manatili sa aming tahanan. Pinapawalang bisa namin ang anumang atake ng kaaway laban sa aming kalusugan. Anumang espiritu ng sakit, panghihina at pagdurusa ay inuutusan naming umalis at hindi na bumalik. Tinatanggihan namin ang takot na dala ng diagnosis at ang pangamba na dala ng mga sintomas. Ang katotohanan mo ang aming pinanghahawakan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ipanumbalik mo ang malinaw at payapang isipan sa aming tahanan. Kung may kaguluhan sa aming pag-iisip, Panginoon, linisin mo ito. Hugasan mo ang aming isip ng iyong kapayapaan. Palayain mo kami mula sa stress. Putulin mo ang tanikala ng depresyon at pagkabalisa sa kapangyarihan ng iyong espiritu. Palitan mo ang ingay ng takot ng tinig ng iyong katotohanan. Itanim mo sa aming puso ang katiyakan na kami ay nasa iyong mga kamay. Hilumin mo ang anumang sugat ng damdamin at espiritu na aming dinadala. May mga salitang bumaon, may mga karanasang hindi paganap na nahaharap, may mga alaala na patuloy na sumasakit. Panginoon, pasukin mo ang mga bahaging iyon ng aming puso. Liwanagan mo ang mga madidilim na sulok ng aming nakaraan. Iangat mo kami mula sa pagkakulong sa sakit. Turuan mo kaming magpatawad at magpalaya, hindi dahil madali, kundi dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng lakas upang gawin ito. Kung may anumang espiritual na sugat na dulot ng pagkakasala, kahihiyan o pakiramdam na kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, ipaalala mo na ang dugo ni Jesus ay sapat. Nililinis mo kami, pinapawalang sala mo kami, at binibigyan mo kami ng bagong simula. Hindi kami alipin ng aming nakaraan, hindi kami tinutukoy ng aming pagkakamali. Kami ay iyong mga anak na minamahal at pinapanumbalik. Bigyan mo kami ng disiplina upang pangalagaan ang aming kalusugan. Ipaunawa mo sa amin na ang aming katawan ay kaloob mo at dapat naming ingatan. Turuan mo kaming pumili ng tama, kumain ng wasto, magpahinga ng sapat, at umiwas sa anumang makasisira sa aming pangangatawan. Bigyan mo kami ng lakas na umiwas sa bisyo at sa anumang nakakapinsalang gawain. Iayon mo ang aming mga gawi sa iyong kalooban upang ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kaayusan. Alisin mo ang pagod, stress, at anumang karamdaman sa aming sambahayan. Kung may pagkapagod na dulot ng mabibigat na responsibilidad, kung may bigat na dulot ng problema sa kabuhayan o relasyon, Panginoon, ibuhos mo ang iyong pahinga. Turuan mo kaming ilagak sa iyo ang aming mga alalahanin. Paalalahanan mo kaming hindi namin kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ikaw ang aming kanlungan at lakas. Pinupuno mo kami ng banal na sigla at lakas upang makapaglingkod sa iyo. Ibalik mo ang apoy sa aming puso. Kung may bahagi ng aming espiritu na nanghina, sindihan mo itong muli. Huwag mong hayaang manaig ang panlalamig o kawalan ng gana. Buhayin mo ang aming pananampalataya. Iangat mo ang aming paningin upang makita namin ang iyong kabutihan kahit sa gitna ng hamon. Sa larangan ng espiritual na pakikibaka, idinedeklara namin na ang aming pamilya ay hindi magiging biktima ng anumang lihim na atake ng kaaway. Anumang nakatagong sakit,
namamanang karamdaman o paulit-ulit na pattern ng pagkakasakit ay pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Ang dugo niya ang nagsisilbing tatak ng proteksyon at kagalingan sa aming sambahayan. Hindi kami papayag na manirahan ng sakit kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming tahanan. Hipuin mo ang bawat silid, bawat kama, bawat lugar na aming ginagalawan. Nawa ang atmosfera ng aming bahay ay mapuspos ng iyong presensya na nagbibigay buhay. Kung saan may kirot, magdala ka ng ginhawa. Kung saan may panghihina, magdala ka ng lakas. Kung saan may luha, magdala ka ng aliw. Kami ay naninindigan sa pananampalataya. Kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng kagalingan, naniniwala kami na ikaw ay kumikilos. Ang iyong mga kamay ay hindi maikli upang hindi makapagligtas. Ang iyong kapangyarihan ay hindi nababawasan. Pinupuri ka namin hindi lamang kapag magaan ang pakiramdam, kundi kahit sa proseso ng paggaling, sapagkat ang proseso ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Itinatanggi namin ang anumang kasinungalingan na nagsasabing wala ng pag-asa. Tinatanggihan namin ang tinig na nagbubulong ng pagkatalo. Pinipili naming pakinggan ang iyong salita na nagsasabing may buhay, may pag-asa at may panunumbalik. Ang aming pamilya ay lalakad sa kalusugan. Ang aming tahanan ay magiging lugar ng sigla at kagalakan. Panginoon, itinatagubilin namin sa iyo ang aming buong pagkatao. Wala kaming itinatago, wala kaming inililihim. Ang bawat bahagi ng aming buhay ay isinusuko namin sa iyong kapangyarihan ng pagpapagaling. At habang kami ay nananalangin, nararamdaman namin ang iyong pagkilos banayad ngunit makapangyarihan, tahimik ngunit may autoridad. Kung tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, ang aking pamilya ay lumalakad sa kagalingan sa kapangyarihan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa kilos ng Diyos sa iyong katawan, isip at espiritu. Panginoon, maging tanggulan ka ng aming tahanan laban sa kapahamakan. Itayo mo ang iyong banal na pader sa paligid ng aming pamilya. Huwag mong hayaang makapasok ang anumang may masamang layunin. Takpan mo ang bubong ng aming bahay ng iyong presensya at ilagay mo ang iyong bantay sa bawat pintuan at bintana. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, idinedeklara namin na ang aming tahanan ay teritoryo ng Diyos. Anumang espiritu ng kapahamakan, kaguluhan, paninira at karahasan ay walang puwang sa aming sambahayan. Pinapawalang bisa namin ang bawat plano ng kaaway na nakalaan upang sirain ang aming kapayapaan. Anumang lihim na bitag o nakatagong panganib ay ibinubunyag mo at winawasak bago pa man ito makalapit sa amin. Ilayo mo kami sa aksidente, sakuna at anumang panganib. Ingatan mo ang aming mga sasakyan, ang aming paglalakbay at ang bawat lugar na aming pinupuntahan. Kung may nakaambang disgrasya, harangin mo ito. Kung may panganib na hindi namin nakikita, ikaw ang kumilos para sa amin. Iligtas mo kami mula sa biglaang kapahamakan. Huwag mong hayaang manaig ang trahedya sa aming pamilya. Takpan mo kami ng iyong banal na proteksyon laban sa sakit at karamdaman. Kung may virus o anumang uri ng impeksyon na umiikot, hindi ito mananaig sa amin. Ang dugo ni Jesus ang aming pananggalang. Inuutusan namin ang bawat mikrobyo, bawat karamdaman na umatras at hindi makalapit sa aming katawan. Pinapahayag namin na ang aming sambahayan ay sakop ng iyong proteksyon at pagpapagaling. Ingatan mo ang aming paglabas at pagpasok sa bawat hakbang na aming tinatahak. Samahan mo kami kapag kami ay nasa trabaho, sa paaralan o sa anumang gawain. Ang iyong kamay ang umakay sa amin. Huwag mong hayaang madala kami sa maling lugar o maling sitwasyon. Iayos mo ang aming schedule at mga lakad upang maiwasan ang anumang masamang pangyayari.
Iligtas mo kami sa masamang impluensya at tukso. Kung may mga taong may balak na magdala ng kapahamakan o maling kaisipan, ilayo mo sila sa amin. Kung may mga salitang puno ng panlilinlang, bigyan mo kami ng discernment upang makilala ang totoo at hindi, huwag mong hayaang malinlang ang aming puso. Bantayan mo ang aming isipan laban sa mga ideyang sumisira sa aming pananampalataya. Sa larangan ng espiritual na pakikibaka, naninindigan kami sa iyong kapangyarihan. Anumang demonyong atas laban sa aming pamilya ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Anumang sumpa, anumang masamang pananalita, anumang inggit at galit na ipinadala laban sa amin ay hindi magtatagumpay. Ibinabalik namin sa wala ang bawat palaso ng kaaway. Hindi kami matitinag sapagkat ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Palibutan mo ang aming pamilya ng iyong mga anghel bilang bantay. Magtalaga ka ng mga anghel sa bawat miyembro ng aming sambahayan. Nawa sila ang maging tagapagbantay sa gabi at sa araw. Kung may anumang panganib na nagbabantang sumalakay, nawa ang iyong mga anghel ang unang humarang. Hayaang maramdaman namin ang kapanatagan na nagmumula sa katiyakang ikaw ang may kontrol sa lahat. Kung may takot na bumabalot sa aming puso dahil sa mga balita, sa mga nangyayari sa paligid o sa mga hindi inaasahang sitwasyon, Panginoon, alisin mo ito. Hindi mo ibinigay sa amin ang espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Palitan mo ang aming pangamba ng matibay na pananampalataya. Itanim mo sa aming puso ang lakas ng loob na nagmumula sa iyo. Protektahan mo rin ang aming mga relasyon. Huwag mong hayaang makapasok ang paninira, tsismis o maling akala na sisira sa aming pagkakaisa. Bantayan mo ang aming mga salita upang hindi kami maging daan ng pagkasugat ng isa't isa. Ilayo mo kami sa anumang pagtatangkang paghiwa-hiwalayin ang aming pamilya. Panginoon, kung may nakatagong panganib na hindi namin alam, ikaw ang magbunyag. Kung may masamang plano laban sa aming kabuhayan, reputasyon o kinabukasan, sirain mo ito bago pa man ito umusbong. Kami ay umaasa hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay ligtas, ang aming mga anak ay ligtas, ang aming kabuhayan ay ligtas, ang aming kalusugan ay ligtas, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Ang bawat dila na aangat laban sa amin sa paghatol ay aming papabulaanan sa pangalan ni Jesus. Banal na Espiritu, manatili kang gumagabay at nagbabantay sa amin. Paalalahanan mo kami kapag may bagay na hindi tama. Bigyan mo kami ng sensitibong puso upang marinig ang iyong babala. Turuan mo kaming sumunod agad kapag ikaw ay nagsasalita. Sa ilalim ng iyong mga pakpak kami nagkukubli. Doon kami nakararanas ng tunay na seguridad. Hindi kami magpapadala sa takot, sapagkat ang aming tiwala ay nasa iyo. Anuman ang mangyari sa paligid, nananatili kang matatag. At dahil ikaw ay hindi nagbabago, ang aming proteksyon ay hindi nagbabago. Kung ikaw ay sumasang-ayon at tinatanggap mo ang proteksyon ng Diyos sa iyong pamilya, i-type sa mga komento. Ang aking tahanan ay sakop ng proteksyon ng Diyos. Hayaan itong maging simpleng pahayag ng iyong pagtitiwala na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol at kanlungan. Panginoon, lumalapit kami sa iyo at hinihiling na maghari ang iyong kapayapaan sa aming puso at isip. Hayaan mong ang iyong presensya ang pumuno sa bawat sulok ng aming pagkatao hanggang sa ang aming paghinga ay maging puno ng katiyakan na ikaw ang may hawak ng lahat. Kung may kaguluhan sa aming isipan, kung may mga kaisipang paulit-ulit na bumabagabag at hindi kami pinapatahimik, Panginoon, patahimikin mo ang unos sa loob namin. Tulad ng iyong pagpapatahimik sa bagyo, utusan mo ang aming mga alalahanin na tumahimik.
Sabihin mo sa aming kaluluwa, huwag kang matakot, ako ang kasama mo. Nawa ang iyong tinig ang manaig higit sa ingay ng takot at pag-aalala. Alisin mo ang alitan at hindi pagkakaunawaan sa aming tahanan. Kung may mga salitang nakasakit, kung may mga tampuhang hindi pa naaayos, turuan mo kaming magpakumbaba. Palambutin mo ang aming puso na naging matigas dahil sa sama ng loob. Putulin mo ang anumang ugat ng galit, pride, at hindi pagpapatawad. Huwag mong hayaang manatili ang malamig na katahimikan na puno ng lamat. Sa halip, palitan mo ito ng bukas na komunikasyon at taos-pusong pag-unawa. Turuan mo kaming maging mahinahon at mapagpatawad. Kapag may tensyon, ipaalala mo sa amin na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pagiging tama. Bigyan mo kami ng kakayahang makinig, hindi lamang upang sumagot, kundi upang umunawa. Kung kami man ay nasaktan, tulungan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Sapagkat sa pagpapatawad, may kalayaan. Sa pagpapatawad, may kapayapaan. Punuin mo ang aming bahay ng kagalakan at pagkakaisa. Hayaang ang aming tahanan ay maging lugar ng pahinga, hindi lugar ng stress. Kapag kami ay nagtitipon, nawa ang aming mga salita ay magtayo at hindi magwasak. Ibalik mo ang tawanan kung ito ay nawala. Ibalik mo ang lambing kung ito ay napalitan ng paglayo. Huwag mong hayaang ang mga problema ng labas ay madala namin sa loob nang hindi inilalapag sa iyo. Sa gitna ng problema, ipaalala mo na ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Kapag ang sitwasyon ay tila magulo, kapag ang kinabukasan ay hindi malinaw, itaas mo ang aming paningin upang makita ka. Ang iyong katapatan noon ay siya ring katapatan ngayon. Ang iyong kabutihan noon ay siya ring kabutihan sa kasalukuyan. Hindi ka nagbabago at dahil doon may matibay kaming sandigan. Ipagkaloob mo ang kapahingahan ng aming kaluluwa sa iyo. Maraming bagay ang maaaring magpagod sa aming trabaho, responsibilidad, mga inaasahan ng iba. Ngunit sa iyo may tunay na pahinga. Turuan mo kaming huminto at magtiwala. Turuan mo kaming isuko ang mga bagay na hindi namin kontrolado. Kapag kami ay nabibigatan, paalalahanan mo kaming hindi namin kailangang dalhin ang lahat. Ikaw ang nagdadala sa amin. Sa larangan ng espiritual na pakikibaka, sinasansala namin ang anumang espiritu ng kaguluhan at pagkakawatak-watak na nagtatangkang pumasok sa aming pamilya. Anumang demonyong atas na maghasik ng alitan ay pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus. Hindi kami magiging biktima ng intriga, hinala at maling interpretasyon. Idinedeklara namin na ang aming tahanan ay lugar ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Kung may takot na bumabalot sa aming puso dahil sa mga hamon sa pananalapi, kalusugan o relasyon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Ang takot ay hindi maghahari. Ang iyong kapayapaan ang mananaig. Ang aming puso ay hindi magpapadala sa panik. Sa halip, kami ay mananalangin at magtitiwala. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Hayaang maramdaman namin ang banayad, ngunit makapangyarihang pagyakap mo sa aming kaluluwa. Kapag may tensyon, ikaw ang maging tulay. Kapag may katahimikang mabigat, ikaw ang magsalita. Kapag may luhang lihim na pumapatak, ikaw ang magpahid. Tulungan mo kaming maging tagapagdala ng kapayapaan, hindi lamang sa loob ng aming tahanan, kundi pati sa iba. Huwag mong hayaang kami ay maging sanhi ng gulo. Sa halip, gawin mo kaming instrumento ng iyong kapayapaan. Sa aming mga salita, sa aming kilos, sa aming mga desisyon, nawa ang iyong kapayapaan ang makita. Idinedeklara namin na ang aming isip ay hindi magiging larangan ng labanan na walang katapusan. Ang aming isip ay pag-aari mo. Ang aming puso ay iyong tahanan. Anumang kaisipang hindi nagmumula sa iyo ay aming tinatanggihan. Ang aming damdamin ay isinusuko namin sa iyong pamamahala.
Kapag kami ay nahaharap sa hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming huminga, manalangin at pumili ng tamang sagot. Turuan mo kaming maghintay bago magsalita. Turuan mo kaming mag-isip bago mag-react. Huwag mong hayaang sirain ng isang sandali ng galit ang isang relasyong matagal nang itinayo. Panginoon, salamat sapagkat ang iyong kapayapaan ay hindi lamang konsepto kundi realidad na aming nararanasan. Habang kami ay nananalangin, may bigat na umaalis, may tensyon na napapalitan ng katahimikan, may takot na napapalitan ng pagtitiwala. At kami ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ang gumagawa nito. Kung nais mong maranasan ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at tahanan, i-type sa mga komento, "Kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa aming pamilya." Hayaan itong maging simpleng hakbang ng pananampalataya na ang kapayapaan ng Diyos ay kumikilos at nananahan sa iyong buhay. Panginoon, kinikilala namin na hindi sapat ang aming sariling talino at kakayahan. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong aming gagawin. Sa malalaki man o maliliit na bagay, turuan mo kaming pumili ayon sa iyong kalooban. Kapag kami ay nahaharap sa mahihirap na pagpili, kapag tila maraming boses ang nagsasalita at nagkakalito ang aming isip, ikaw ang maging malinaw na tinig na aming maririnig. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin at buksan mo ang mga pintuang nakalaan ayon sa iyong plano. Huwag mong hayaang madala kami ng emosyon lamang. Turuan mo kaming huminto, manalangin at maghintay sa iyong sagot. Gabayan mo ang mga magulang sa tamang pagpapalaki ng mga anak. Bigyan mo kami ng pasensya kapag kami ay napapagod. Bigyan mo kami ng tamang salita kapag kailangan naming magturo o magdisiplina. Huwag mong hayaang ang galit o frustration ang manguna sa aming pagkilos. Sa halip, punuin mo kami ng pag-ibig na may kasamang katotohanan. Turuan mo kaming maging mabuting halimbawa, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Tulungan mo kaming maunawaan ang puso ng aming mga anak at ng bawat miyembro ng aming pamilya. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang makita ang kanilang pangangailangan kahit hindi nila ito masabi. Ilayo mo kami sa pagiging sarado ang isip. Turuan mo kaming makinig ng may malasakit at umunawa ng may habag. Turuan mo ang aming pamilya na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Huwag mong hayaang ang pamantayan ng mundo ang maging sukatan ng aming tama at mali. Iayon mo ang aming mga prinsipyo sa iyong salita. Kapag ang mundo ay nagsasabing ito ang tama, ngunit taliwas sa iyo, bigyan mo kami ng lakas ng loob na piliin ang iyong daan. Nawa ang aming tahanan ay maging lugar kung saan ang iyong katotohanan ang sinusunod. Ipaalala mo sa amin ang iyong mga gawa at katapatan sa nakaraan. Kapag kami ay nalilito at hindi alam ang susunod na hakbang, ibalik mo sa aming alaala ang mga panahong ikaw ay naging tapat. Kung paano mo kami inakay sa dati naming mga pagsubok, kung paano mo kami iniligtas sa alanganin, at kung paano mo kami pinagpala kahit hindi namin inaasahan. Ang alaala ng iyong katapatan ang magbibigay sa amin ng lakas upang magtiwala muli. Buksan mo ang aming isipan sa katotohanan at tamang pag-unawa. Ilayo mo kami sa panlilinlang at maling aral. Bigyan mo kami ng discernment upang makilala ang tama sa mali, ang totoo sa huwad. Kung may ideya o panukala na tila maganda ngunit may nakatagong panganib, ipakita mo ito sa amin. Huwag mong hayaang kami ay malinlang ng panlabas na anyo lamang. Sa espiritual na pakikibaka, pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng pagkalito at kamangmangan na nagtatangkang hadlangan ang aming pag-unlad. Anumang demonyong atas na magdala ng maling direksyon sa aming pamilya ay aming tinatanggihan sa pangalan ni Jesus. Idinedeklara namin na ang aming isip ay pag-aari ng Diyos. Ang aming mga desisyon ay gagabayan ng banal na espiritu.
Kapag kami ay gumagawa ng mga plano para sa aming kinabukasan sa kabuhayan, sa pag-aaral, sa ministeryo, ikaw ang maging sentro. Huwag mong hayaang kami ay magmadali nang hindi ka kinokonsulta. Turuan mo kaming unahin kabago ang lahat. Sapagkat kapag ikaw ang nauna, ang lahat ay naaayos sa tamang lugar. Ipagkaloob mo ang kaalaman na may kasamang pagpapakumbaba. Huwag mong hayaang ang anumang tagumpay o karunungan na aming matanggap ay magdala sa amin sa pagmamataas. Paalalahanan mo kami na ang lahat ng aming nalalaman ay biyaya lamang mula sa iyo. Kung kami man ay nagtatagumpay, ito ay dahil sa iyong tulong. Kung kami man ay nakakaunawa, ito ay dahil binigyan mo kami ng liwanag. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming pananalapi. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng aming mga pinagkakatiwalaan mo. Ilayo mo kami sa maling paggastos at sa utang na hindi namin kayang bayaran. Ipakita mo sa amin kung paano mag-ipon, magbahagi at magtiwala sa iyong probisyon. Bigyan mo rin kami ng karunungan sa aming pakikitungo sa iba. Turuan mo kaming magsalita ng may biyaya at katotohanan. Huwag mong hayaang kami ay maging padalos-dalos sa salita. Kung may kailangang itama, gawin namin ito ng may pag-ibig. Kung may kailangang tanggapin, gawin namin ito ng may pagpapakumbaba. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila walang malinaw na solusyon, ipaalala mo na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sagot. Hindi kami magpapanik, hindi kami susuko. Sa halip, kami ay lalapit sa iyo at hihingi ng karunungan. At naniniwala kami na ikaw ay nagbibigay ng sagana sa mga humihingi. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming turuan. Maging gabay ka sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ipaunawa mo sa amin ang mga bagay na dati ay hindi namin maintindihan. Palalimin mo ang aming relasyon sa iyo upang ang aming karunungan ay hindi lamang nasa isip kundi nakaugat sa aming puso. Idinedeklara namin na ang aming pamilya ay lalakad sa karunungan. Ang aming mga desisyon ay hindi magiging bunga ng takot kundi ng pananampalataya. Ang aming mga hakbang ay hindi magiging padalos-dalos kundi maingat at ginabayan mo. Sapagkat ikaw ang aming tagapayo at guro. Kung nais mong tanggapin ang karunungan ng Diyos sa iyong mga desisyon, itype sa mga komento. Nagtitiwala ako sa banal na gabay at karunungan ng Diyos. Hayaan itong maging malinaw at simpleng panalangin ng iyong puso na ang Diyos ang manguna sa bawat pagpili mo. Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastol na umaakay sa amin sa tamang landas. Kapag ang daan ay tila malabo at ang hinaharap ay hindi namin maaninag, ikaw ang liwanag na nagbibigay linaw. Panginoon, ituwid mo ang aming mga landas araw-araw. Huwag mong hayaang kami ay maligaw dahil sa sariling kagustuhan o padalos-dalos na desisyon. Ihakbang mo kami sa daang naaayon sa iyong perpektong plano. Kapag kami ay nasa sangandaan ng pagpili kung saan may dalawang o higit pang direksyon na maaring tahakin, tulungan mo kaming marinig ang iyong tinig. Isara mo ang daang hindi para sa amin, kahit ito ay mukhang maganda sa paningin. Buksan mo ang daang nakalaan para sa aming pamilya, kahit ito ay nangangailangan ng pananampalataya at pagtitiwala. Turuan mo kaming sumunod kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Akayin mo kami sa mga oportunidad na kalooban mo para sa amin. Kung may trabahong nakalaan, ilapit mo kami roon. Kung may taong magbubukas ng tamang pintuan, pagtagpuin mo kami. Kung may lugar na dapat naming marating, ihanda mo ang aming mga hakbang. Huwag mong hayaang maunahan kami ng takot o pag-aalinlangan. Palakasin mo ang aming loob upang tanggapin ang mga pagpapalang iyong inilaan. Ilayo mo kami sa maling desisyon at masasamang plano. Kung may alok na tila kapaki-pakinabang ngunit may nakatagong panganib, ipakita mo ito sa amin. Kung may relasyon o kasunduan na magdadala ng kapahamakan, hadlangan
mo ito bago pa man kami tuluyang makapasok. Sa pangalan ni Jesus, pinapawalang bisa namin ang anumang patibong ng kaaway na nakalaan upang iligaw ang aming landas. Hindi kami mahuhulog sa bitag ng panlilinlang. Bigyan mo kami ng malinaw na direksyon sa oras ng pagkalito. Kapag kami ay naguguluhan at hindi alam ang susunod na hakbang, patahimikin mo ang aming puso. Turuan mo kaming maghintay at magtiwala. Huwag mong hayaang maghari ang panik o pagmamadali. Ipaalala mo sa amin na ang iyong timing ay perpekto. Ang iyong paraan ay mas mataas kaysa sa amin. Sa bawat yugto ng aming buhay, maging ilaw ka ng aming tahanan. Kapag kami ay dumaraan sa bagong simula, ikaw ang maging pundasyon. Kapag kami ay nasa gitna ng pagbabago, ikaw ang maging matatag na sandigan. Kapag kami ay nasa panahon ng pagsubok, ikaw ang maging gabay na hindi kumikislap o nawawala. Huwag mong hayaang kami ay maglakad sa dilim ng walang iyong presensya. Sa espiritual na pakikibaka, idinedeklara namin na ang aming pamilya ay hindi maliligaw. Anumang demonyong atas na magdala ng maling direksyon, pagkalito o pagkasira ng plano ay aming tinatanggihan sa pangalan ni Jesus. Ang aming mga hakbang ay inorden mo, ang aming landas ay iyong binabantayan. Kahit may pagsubok, hindi kami mawawala sa iyong paningin. Banal na Espiritu, maging sensitibo ang aming puso sa iyong pag-akay. Kapag ikaw ay bumubulong ng babala, tulungan mo kaming makinig. Kapag ikaw ay nagtutulak sa amin na kumilos, bigyan mo kami ng tapang, huwag mong hayaang maging manhid kami sa iyong presensya. Gawin mong malinaw ang iyong direksyon sa pamamagitan ng iyong salita at kapayapaan sa aming loob. Turuan mo kaming huwag umasa lamang sa aming sariling pag-unawa. Sa halip, isuko namin sa iyo ang aming mga plano. Kung may kailangang baguhin, baguhin mo. Kung may kailangang ihinto, ihinto mo. Mas nais namin ang iyong kalooban kaysa sa pansarili naming kagustuhan, sapagkat alam namin na ang iyong plano ang magdadala sa amin sa tunay na kapayapaan at tagumpay. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob dahil tila matagal ang paghihintay, palakasin mo ang aming pananampalataya. Ipaalala mo sa amin na habang kami ay naghihintay, ikaw ay kumikilos. Ang bawat detalye ay iyong inaayos. Ang bawat hakbang ay may layunin. At sa tamang panahon, makikita namin ang kabuuan ng iyong paggabay. Panginoon, salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami hinahayaang mag-isa sa paglalakbay na ito. Ikaw ang nauuna sa amin, ikaw ang sumasama sa amin, at ikaw ang nasa hulihan upang tiyakin na kami ay ligtas. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo. Kung nais mong gabayan ka ng Diyos sa iyong mga susunod na hakbang, i-type sa mga komento, "Sumusunod ako sa gabay ng Diyos." Hayaan itong maging simpleng pagsuko ng iyong puso sa paggabay ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo nang may pusong nagpapasalamat at umaasa. Ibuhos mo ang pagpapalang espiritual sa aming pamilya. Punuin mo kami ng mas malalim na ugnayan sa iyo. Huwag mong hayaang maging panlabas lamang ang aming pananampalataya. Gawin mo itong buhay, aktibo at nagbubunga ng pagbabago sa aming pagkatao. Pagpalain mo ang aming kabuhayan at hanap buhay. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga pangangailangan. Kung kami man ay naghahanap ng oportunidad, magbukas ka ng tamang pintuan. Kung kami man ay nasa trabaho na, pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Bigyan mo kami ng pabor sa aming mga pinaglilingkuran at pinagtatrabahuhan. Ilayo mo kami sa kawalan at kakapusan. Turuan mo kaming maging masipag, tapat at responsable sa lahat ng aming ginagawa. Punuin mo ang aming tahanan ng kasaganaan at kabutihan. Hindi lamang material na bagay ang aming hinihiling,
kundi ang presensya ng iyong kabutihan sa araw-araw naming pamumuhay. Hayaang ang aming hapag ay maging sapat. Hayaang ang aming bahay ay maging lugar ng kaluwagan at hindi ng pangamba. Kapag may pangangailangan, ikaw ang magbigay. Kapag may kakulangan, ikaw ang magpunan. Palaguin mo ang pag-ibig at respeto sa isa't isa. Ang tunay na pagpapala ay makikita sa maayos na relasyon. Kung may bahagi ng aming pamilya na nangangailangan ng pagpapanumbalik, ikaw ang kumilos. Huwag mong hayaang manaig ang pagmamataas o kawalan ng pansin. Turuan mo kaming pahalagahan ang bawat isa. Gawin mong matatag ang aming samahan na nakaugat sa iyong pag-ibig. Gawin mong daluyan ng pagpapala ang aming pamilya sa iba. Huwag mong hayaang ang aming tinatanggap ay manatili lamang sa amin. Turuan mo kaming magbahagi ng oras, ng tulong, ng panalangin at ng anumang biyayang aming tinanggap. Kapag kami ay pinagpapala mo, paalalahanan mo kaming may layunin ito. Ang aming tahanan ay maging liwanag sa iba. Ang aming mga salita ay maging inspirasyon. Ang aming mga gawa ay magdala ng pag-asa. Ipaalala mo sa amin na ang lahat ng mabuti ay mula sa iyo. Kapag kami ay nagtatagumpay, huwag mong hayaang kami ay maging mapagmataas. Kapag kami ay nakakaranas ng pag-unlad, paalalahanan mo kaming ikaw ang dahilan. Ang bawat bukas na pinto, ang bawat pagkakataon, ang bawat probisyon ay bunga ng iyong biyaya. Panatilihin mo kaming mapagpasalamat sa lahat ng oras. Sa espiritual na pakikibaka, sinasansala namin ang anumang espiritu ng kakapusan at pagkaalipin sa utang na nagtatangkang itali ang aming pamilya. Anumang demonyong atas na hadlangan ang aming pag-unlad ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Idinideklara namin na kami ay hindi alipin ng kakulangan. Kami ay mga anak ng Diyos na tumatanggap ng kanyang probisyon. Ang aming kabuhayan ay nasa iyong kamay at ikaw ang magtataguyod sa amin. Kung may takot na nagsasabing hindi sapat ang aming tinatanggap, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung may pangamba tungkol sa hinaharap, itanim mo sa aming puso ang pagtitiwala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng higit pa sa aming inaasahan. Ang iyong mga pagpapala ay hindi nauubos. Ang iyong kabutihan ay hindi natatapos. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Hayaang maramdaman namin ang iyong kapayapaan habang kami ay nagtatrabaho, nagpapahinga at nagsasama-sama. Kapag kami ay nahihirapan, ikaw ang magbigay ng bagong lakas. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, ikaw ang magpaalala ng iyong mga pangako. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng aming mga pagpapala. Huwag mong hayaang maging pabaya kami sa anumang ipinagkatiwala mo. Sa aming pananalapi, sa aming oras, sa aming talento, tulungan mo kaming gamitin ang mga ito para sa iyong kaluwalhatian. Gawin mong maayos at disiplinado ang aming pamumuhay upang mas mapalago pa ang aming tinatanggap. Kapag may dumating na hindi inaasahang biyaya, tulungan mo kaming kilalanin ito bilang iyong kamay na kumikilos. Kapag may maliit na tagumpay, turuan mo kaming magpasalamat. Huwag mong hayaang maging manhid kami sa iyong kabutihan. Buksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga pagpapala na minsan ay hindi namin napapansin. Panginoon, ang aming pamilya ay itinatalaga namin sa iyo bilang lupaing pagpapalain mo. Ang aming tahanan ay maging lugar ng pag-asa at kabutihan. Ang aming mga anak ay lumago sa iyong biyaya. Ang aming mga magulang ay makaranas ng iyong lakas at ginhawa. Ang bawat miyembro ng aming pamilya ay makakita ng iyong pabor sa kani-kanilang buhay. Naniniwala kami na ang iyong pagpapala ay hindi lamang para sa pansariling kaginhawaan, kundi para sa mas mataas na layunin. Kaya't gamitin mo kami, buksan mo ang aming puso sa iyong gawain. At habang kami ay tumatanggap,
Patuloy mo kaming hubugin upang maging karapat-dapat na daluyan ng iyong kabutihan. Kung nais mong tanggapin ang pagpapala ng Diyos para sa iyong pamilya, i-type sa mga komento. Nagtitiwala ako sa Diyos at tinatanggap ko ang kanyang probisyon. Hayaan itong maging simpleng pahayag ng iyong pananampalataya na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabuti sa iyong buhay. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng tunay na tagumpay na may kapayapaan at layunin. Ipagkaloob mo ang tagumpay sa aming mga plano ayon sa iyong kalooban. Kung ang aming mga adhikain ay nakaayon sa iyo, palaguin mo ito. Kung may bahagi na kailangang baguhin, ituwid mo kami upang ang kalalabasan ay magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Palakasin mo ang aming loob sa gitna ng pagsubok. Kapag ang laban ay tila mahirap at ang pagod ay ramdam na ramdam, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Huwag mong hayaang manaig ang panghihina ng loob. Itaas mo ang aming ulo at patatagin mo ang aming puso upang magpatuloy. Tulungan mo kaming magtiyaga hanggang makamtan ang tagumpay. Turuan mo kaming huwag sumuko agad kapag may hadlang. Bigyan mo kami ng disiplina at pagtitiyaga. Kapag ang resulta ay hindi agad nakikita, palalimin mo ang aming pananampalataya. Ipaalala mo na ang bawat hakbang ng pagsunod sa iyo ay hindi nasasayang. Ipanalo mo kami laban sa takot at pagdududa. Anumang boses na nagsasabing hindi namin kaya ay aming tinatanggihan sa pangalan ni Jesus. Anumang demonyong atas na magdala ng pagkatalo at panghihina ay pinapalayas namin. Idinideklara namin na kami ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan mo. Ang aming pamilya ay lalakad sa tapang at pagtitiwala. Sa bawat tagumpay, itataas namin ang iyong pangalan at magpapasalamat sapagkat ang iyong pag-ibig ay magpakailanman. Hindi namin aangkinin ang kaluwalhatian. Ang lahat ng papuri ay sa iyo. Ang aming buhay ay magpapatotoo sa kapangyarihan at kabutihan ni Hesu Kristo. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa sandaling ito ng panalangin. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. Ganoon din sa iyong buhay. Sa bawat yugto, sa bawat laban, sa bawat tagumpay, nananatiling tapat ang Diyos. Kung may laman ang iyong puso pasasalamat man para sa isang natanggap na biyaya, kahilingan para sa kagalingan o proteksyon, maaari mo itong i-komento. Sama-sama tayong mananalangin at maninindigan sa katapatan ng Diyos. Walang panalangin maliit sa Kanya. Walang hinaing na hindi Niya kayang pakinggan. Ang bawat detalye ng iyong buhay ay mahalaga sa Kanya. Kung napagpala ka ng panalangin ito at ng mensahe ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang espiritual na paglalakbay. Sa simpleng paraan na ito, maaari kang maging daluyan ng pag-asa sa iba. Naway maranasan mo araw-araw ang katotohanan ito. Ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Ingat ka lagi, pagpalain ka ng Diyos, pati ang iyong buong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.